Good evening. Happy Sabbath po sa lahat. Ngayon pong gabi ay magkukumustahan muli tayo sa ilang araw na hindi natin pagkikita. Dalawang araw lang actually at nung makaraang Miyerkules at ngayon tayo po ay nasa araw na ng Sabat pa. Happy Sabbath po sa lahat. Pagpapatuloy na po natin ang ating pagbabasa sa sa ikatlong kapitulo ng bersikulo at sa ikatlong aklat ng Biblia. Ito po ay ang Levitico. Dito po natin matutunghayan ang kapagpapatuloy noong mga sinasabi ng Panginoon sa kanyang bayan. Pero bago ang lahat, tayo po muna ay manalangin. Ama namin Diyos sa langit, maraming salamat po sa inyo. Salamat po sa kalahating isang linggo pa na nagdaan na kami po inyong nangatan. At ito po ay nakabuo ng isang linggo na kami inyong pinagpala sa pangmaterial, pisikal at espiritual. Mangyari po sana, Ama, na samahan po kami ng inyong banal na espiritu upang sa aming pagbabasang ito ay malaman po namin kung ano ang inyong inaisip pabatid sa amin, kung paano po ang gagawin namin sa aming nararapat na pagsamba. Patawad din po sa aming mga kasalanang nagagawa. At ang lahat po hinihiling namin at pinagpapasalamat sa inyo, alang-alang po lahat ito sa pangalan po ng Panginoong Hesus. Amen. Pagpatuloy na po natin ang ating pagbabasa. Simulan na po natin. Exodus 3:1 hanggang 17. At kung ang kanilang alay ay haing mga handog tungkol sa kapayapaan, kung ang inihahandog niya ay sa bakahan, maging lalaki o babae, ay ihahandog niya na walang kapintasan sa harap ng Panginoon. At kanyang ipapatong ang kamay niya sa ulo ng kanyang alay at papatayin sa pintuan ng tabernakulo ng kapisanan at iwiwisik ng mga anak ni Aaron na mga saserdote ang dugo sa ibabaw ng dambana sa palibot at kanyang ihahandog hinggil sa haing mga handog tungkol sa kapayapaan na pinakahandog sa Panginoon na pinaraan sa apoy. Ang tabang nakatakip ng lamang loob at lahat ng tabang nasa ibabaw ng lamang loob. At ang dalawang bato at mga tabang nasa ibabaw ng mga yaon ay nasa siping ng mga balakang, at ang lamad na nasa ibabaw ng atay ay kanyang aalisin na kalakip ng mga bato. At susunugin ng mga anak ni Aaron sa dambana sa ibabaw ng handog na susunugin na nasa ibabaw ng kahoy na nakapatong sa apoy. Handog ang pinaraan sa apoy na pinakamasarap na amoy sa Panginoon. At kung ang kanyang alay sa Panginoon na pinakaahing mga handog tungkol sa kapayapaan ay kinuha sa kawad, magiging lalaki o babae ay ihahandog niya na walang kapintasan. Kung isang kordero ang kanyang ihahandog, na pinakaalay niya ay ihahandog nga niya sa harap ng Panginoon, at kanyang ipapatong ang kamay niya sa ulo ng kanyang alay at papatayin sa harap ng tabernakulo ng kapisanan at iwiwisik ng mga anak ni Aaron ang dugo niyaon sa ibabaw ng dambana sa palibot ng kanyang ihahandog hinggil sa hain na mga handog tungkol sa kapayapaan ay isang handog sa Panginoon na pinaraan sa apoy. Ang taba niyaon, ang buong matabang buntot ay aalisin niya sa siping ng gulugod, at ang tabang nakatakip ng lamang loob at ang lahat ng tabang nasa ibabaw ng lamang loob. At ang dalawang bato at ang tabang nasa ibabaw niyaon na malapit sa balakang, at ang lamad ay nasa ibabaw ng atay ay aalisin niya na kalakip ng mga bato. At susunugin ng saserdote sa ibabaw ng dambana ang pagkaing handog ng handog nga sa Panginoon na pinaraan sa apoy. At kung kambing ang kanyang iaalay ay hahandog nga niya sa harap ng Panginoon,
at ipapatong niya ang kanyang kamay sa ulo niyaon at papatayin niyaon sa harap ng tabernakulo ng kapisanan at iwiwisik ng mga anak ni Aaron ng dugo sa ibabaw ng dambana sa palibot. At ang ihahandog niya roon na kanyang alay na pinakahandog sa Panginoon na pinaraan sa apoy ang tabang nakatakip ng lamang loob, lahat ng tabang nasa ibabaw ng lamang loob at ang dalawang bato at ang tabang nasa ibabaw na pinakamalapit sa balakang at ang lamad na nasa ibabaw ng atay ay aalisin niya kalakip ng mga bato. At ang mga susunugin ng saserdote sa ibabaw ng dambana pagkaing handog na pinaraan sa apoy na pinakamasarap na amoy, lahat ng taba ay sa Panginoon. Magiging palatuntunan palagi sa buong panahon ng inyong lahi sa lahat ng inyong tahanan na hindi kayo kakain ng taba ni dugo man. Nakita po natin sa kapitulong ito na nagpapatuloy yung instruction ng Panginoon kung paano ang gusto niyang mangyari sa pagsamba. Yung kanyang presensya, yung pagpatong ng kamay ng nararapat na tao. Inuulit ko po muli sa inyo na gayon din sa atin mga kapatiran kapag tayo nasa loob ng ating bahay-sambahan. Yung paggalang, yung presensya ng Diyos ay nandoon at tayo ay lahat ay kailangan sumamba ng nararapat. Maraming salamat po sa inyong pakikinig, panonood ngayong gabi at patuloy tayong mag-aaralan, magbabasa sa kanyang banal na salita. Tayo po'y manalangin. Ama namin Diyos sa langit, salamat po. Salamat po ng marami sa inyo. At nakarating po kami muli sa araw ng Sabat na ito na kami po ay labis na nananabik tuwing dumarating ang araw ng Sabat na ito dahil lang sa loob ng isang linggo, 6 na araw, na kami po ay nagtatrabaho, nag-aaral, gumagawa ng aming mga personal. Sana po ay patuloy niyo kaming gabayan at lalo na po sa araw ng Sabat na ito. Salamat po sa pakikinig niyo sa aming mga panalangin. At ang lahat po hinihiling namin at pinagpapasalamat sa inyo. Alang-alang po lahat ito sa pangalan po ng Panginoong Yesus. Amen. Okay, magkita-kita po muli tayo bukas sa ating mga bahay-sambahan. Tayo ay pupunta upang pumuri at sumamba sa Kanya. Muli ako'y bumabati sa inyo ng isang maligayang araw ng kapahingahan sa lahat. Happy Sabbath po.